Yo, yo, yo! Alam na dis, tatlong kwento na naman ang ating ibabahagi. Ang lahat ng ito ay galing po sa sindakstories2008@gmail.com at syempre sa ating Facebook. Huwag ninyong kakalimutan na pwede rin po magbahagi dyan sa pamamagitan ng Messenger. Okay? Hilakbot TV, Pinoy Horror Stories, like and follow na rin po dyan. Channel members, mga regular silent listeners po natin, mga silencers kung tawagin, at mga baguhan sa segment na ito na umiere Saturday and Sunday, 9pm sa channel na ito. Maraming salamat. Siyempre kasama pa rin natin ang kape ni Lola Trinidad, hazelnut at butterscotch flavors. May stock pa po tayo sa HTV merch. Orderin mo na, pakyawin mo na bago mapakyaw ng iba. Eto na ang unang kuwento ni M. Terry. Yun ang kanyang pangalan. M. Terry, sabi niya eh. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. So tawagin niyo na lamang po ko sa pangalang M. Terry. Ang nais ko lamang pong ibahagi sa inyo ay ang aking tunay na karanasan na nangyari noong 2016 nung ako po ay nag-aaral pa bilang first year college sa kursong BS Fisheries. Noong panahong iyon, Sir Red, ay 4 na subject lamang ang pinag-aaralan ko sapagkat late na rin po ako nag-enroll. Last day na rin po kasi noon kaya iyan lang po ang nakuha kong subject. Pero nasabi ko lang po, Sir Red, dahil yan din po yung dahilan kung bakit ako maraming time. Kaya po para maging productive naman ng buong maghapon ko, na masukan po ako bilang part-time, namasukan po ako at nag-part-time sa isang karinderya na pagmamay-ari din po ng mama ng best friend ko. Yung karinderyang iyon ay located din po mismo sa loob ng university kasi sobrang laki po ng school naming ito. Actually may terminal din po sa loob, resto at maging mga tiyangge, ukay-ukay at kung ano-ano pa. Nung time na yon ay may boyfriend po ako at tawagin na lamang natin siya sa pangalang Dan. Madalas po ay hinihintay niya ako na matapos sa aking duty para at least makapag-banding-banding po kami. Off ko rin po minsan ay nasa 9pm or 10. One time ay nag-text po siya na aantayin daw po niya ako sa eskinita. Kaya pagkatapos ko mismo sa trabaho, agad ay nagpunta ako sa boarding house. Ang curfew po doon sa boarding ay 10pm at buti na lamang ay nakahabol ako. So kinuha ko yung bag ko na naglalaman ng mga damit dahil may tutulugan daw kasi kami. Wala na rin pong tao sa daan at malamig yung simoy ng hangin. Pagdating ko sa eskinita, kadiliman naman po ang bumati sa akin. Pero, kaunting lakad, doon ay nakita ko siya. Hindi na kami nagpansinan. Nauna na siya while kinakalikot yung cellphone niya para at least hindi mapaghalataan na magkasama kami. Saan ang punta nyo? Alam na dis Kunwari kunwari hindi nagpapansinan para hindi halata na magiging magkasama din kayo. Tapos yon? Sabi mo nasa may eskinita siya tas kinakalikot yung cellphone niya ha. Pero pag magkasama na kayo, ikaw ang kakalikutin. Ba't mo alam yan, Sir Red? Sabihin. Anyway, ayun na nga. Excuse me po. Anyway, hanggang sa ito na nga at nakalayo na kami doon sa karinderya na pinagtatrabahuhan ko. Pumara siya ng tricycle at sumakay po kami. Sa campus din naman namin, Sir Red, ay may mga bahay-bahay at barangay pa. So nagpunta kami sa housing. Tinitingnan pa kami nung driver. Para bang malisyoso. Dumating, kahit na kami nakikinig lang at ako'y nagbabasay, malisyoso. And then, dumating na nga kami sa dulo ng daanan kung saan may bahay. Kaso, doon na nagtatapos yung makitid na kalsada. So bumaba kami at inantay pa naming makaalis si tricycle driver.
At wala naman po akong idea kung saan kami tutuloy dahil walang katao-tao sa labas. Hanggang sa hinawakan niya ako at lumiko sa madamong bahagi. Pagdating namin sa likod ng malaking bahay ay may klinik pala doon na abandonado. Para kaming magnanakaw. Binuksan niya ang lock na pintuan gamit lamang ang tinidor. Nung time na iyon ay sumagi nga sa isip ko na grabe, mautak talaga si jowa ko sa mga ganitong bagay. Pero pagdating naman sa exam, ibagsak. Nakuha mo pang alipustain. Anyway, so nabuksan na nga niya at pumasok na kami. Nilak pa niya ito ulit tapos pumasok sa isang kwarto. May higaan nga po doon na pang ospital at para kasing clinic kung tutuusin yun. So naglatag po kami ng karton. Oy, sandali nga. Ano kamo, naglatag ng karton? Tapos doon kayo nag-anuhan, gano'n. Sandali, saan pupunta tong kwentong to ha? Kung hindi ako nagkakamali, parang may konting kahalaya naman kasi itong first story natin. So sabi niya shout out na lang sa kanya, sabi niya babaero pala siya tapos ewan ko dito kaya Kaya tuloy minsan nagagalit dito sa mga kwentong ito sina Enzo eh. Si Enzo po ay isa sa mga top fan natin na nagko-comment sa Facebook na sabi niya minsan nga daw po naiinis siya sa mga kwento ng sender dahil parang hindi niya alam kung totoo pa ba yan o ano pa ba, sabi niya gano'n. Kaya sabi tuloy ni Admin RJ, para hindi ka na mainis mag-submit na rin daw si Enzo ng kanyang sariling kwento. At i-feature natin dito. Kasi guys puputulin ko po ito kasi baka mamaya mainis na naman sa atin yung ilang mga tigapakinig. Kasi kung hahabaan natin, ang dami po niyang detalye. Ang nangyari kasi mas parang nakita ko na detalyado yung mga kaharutan nila kesa doon sa nakita. Kasi parang nung akma daw na kakanton sila. Magkakantunan daw po sila. May nakita si sender, si M. Terry. May nakita siya na aninag daw po niya doon sa jealousy na parang merong pong nakatayo. Hindi po ito yung hindi po ito yung batuta nung may nakatayo daw po na nakasuot ng telang puti, as in white lady to be exact. Pero hindi naman daw ito nakita ng kanyang jowa. Kumbaga yun yung naging dahilan kung bakit hindi natuloy yung kanilang pansit canton. Hindi nga totoo yun. Kasi ito talaga yung nilalaman kahit ipakita namin sa inyo. Pero yun nga kasi mas naging detalyado, nag-focus siya doon sa kanilang harutan kaysa dito sa Yun nga, baka multo yun, sabi niya, walang hiya ka kasi ba't dinala mo pa ako dito, sabi niya ganun, dito pa sa lugar na to. Yun ba, kumbaga parang isa pa dito, kaltuhan kita dito M. Terry, alam mo nga dinala ka sa ganyan, baka, di ba, sa abandonado tapos hahanap kayo. Masyadong mga to, alam mo parang exhibitionist, parang alam mo yung naghahanap ng adventure sa mga ganitong klaseng mga di ba? Tas ang dilim, di ba? Tas paano ba naman tong mga to? So ayun, ang ending, umalis din po sila doon. Tapos ang nangyari, nagkahiwalay din sila sa bandang dulo. Ayan, di deserve. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Ay nako talaga. Ayun po yung buong kwento niya kung tutusin, pero hindi ko na masyadong, pasensya na ha kung talagang hindi ko na po masyadong dinitalye kasi yun nga parang mas nag-focus kasi siya dun sa kesa sa katatakutan. So yun, hindi rin naman po natuloy, baka kasi mabitin ka pa, sumakit pa puson mo dyan pag dinitalye ko pa. Hindi rin naman natuloy dahil sa white lady. Ayun nga, di ba? Tsaka hindi rin, medyo questionable para sa akin yung ganito na parang alam mo yun, hindi ko alam kung gaano rin katotoo na nangyari ba talaga ito M. Terry o kasi parang alam mo yun, biglang ikaw ba kababaeng tao mo, dadaling ka ng jowa mo sa ganun kung pwede naman dyan lang sa bahay o kaya dun sa likuran ng karinderya. Tapos meron pa siyang sinabi dito sa bandang huli, sabi niya kahit nagkaganon daw yung nangyari simula daw noon,
Kapag nagyayaya na nga daw po yung boyfriend niya, hindi na daw po siya sumasama kasi baka kung saan-saan na naman siya dadalhin. At saka di ba minsan bilang babae ikaw nakakatakot kayo, baka mamaya kung ano pang gawin sa'yo dyan pa sa abandonado, di ba sakalin ka dyan, biglang iniwan ka, di ba? Masyadong criminal minds yung iniisip ko rin kasi for the safety rin syempre babae ka. Tapos hindi lang yan, di ba? Tapos sabi niya dito, simula daw before daw sila mag-break, hindi na siya sumasama-sama sa boyfriend niya, and apart from that, hindi na rin daw po niya pinapahawak yung cellphone ni M. Terry dun sa jowa niya dahil parang naniniwala, parang hindi na rin, nagda-doubt na rin daw siya, parang ganon. Huwag ka nga dyan. Parang sabi niya, hindi ko na pinapahawak yung cellphone ko, Sir Red, kasi for privacy na rin po sa akin, ganyan. Maniwala ka dyan. Di ba? Ayaw mo pahawak yung cellphone mo for privacy. Pero kung hahawakan niya yung private parts mo, okay lang. Kape ni Lola Trinidad na nga lang po tayo guys. Nako naman, hazelnut butterscotch, yan na lang po atang natitira dyan ng mga stocks. Nako, puntahan nyo na po HTV merch. Sabi ko nga sa inyo, Kape ni Lola Trinidad Facebook page. Yun ang puntahan ninyo para sa direct link. At yun na po syempre, i-follow nyo na rin yung store namin para nang sa ganun ay maka-order ka na anytime na meron pong mga sulit sweldo o kaya yung mga ganito 778866 mga ganyan. At nang sa ganun ay ma-enjoy mo yung free shipping, matsambahan mo yan o kaya yung vouchers natin dyan para maka-order ka na at nang sa ganon maka-diskwento ka pa, di ba? Gets mo na, puntahan mo na ang HTV merch, orderin mo na lahat pati HTV shirts natin dyan at nang sa ganon ay ma-ship na rin po ng ating mga admin ng HTV merch at matikman mo na ang sarap ng kape ni Lola Trinidad. Drip and steeped coffee po yan, okay? Yan, sarap. Hazelnut po ito guys. Anyway, second story naman na po tayo. Mula naman po dito kay Joanna. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. So magandang gabi po sa lahat at lahat na bumubuo po mula sa Hilakbot, Sindak, Haunted History at Red Diaries. Maraming salamat sa iyo, Joanna, at nasusundan mo kami dyan. Sabi niya, siya po ay 25 years old na at nakatira sa Cainta and just wanna share my kwento. At ito po ay galing sa experience ng aking asawa tungkol sa anak naming 2-year-old o 2 years old. Dahil nakatitiyak naman po ako na lahat naman ng mga magulang na nakikinig ngayon ay familiar sa kasabihang nakakakita talaga ang mga baby ng mga elemento o kung ano paman na hindi natin nakikita ng mga magulang. So ang nangyari po kasi, Sir Red, ay ganito. 11 PM ay tulog na ang asawa ko. Ngunit naalimpungatan na lamang siya dahil po napansin niya na naglalaro yung anak namin na 2 taong gulang. So, ganun po kasi talaga siya na kapag umuuwi, magbibihis and then dahil sa pagod at sa pag-overtime ay agad-agad na rin siyang natutulog. So nung naalimpungatan daw po yung asawa ko, ang sabi niya ay tinatawag daw siya ng anak namin. At yung 2-year-old naming anak na iyon ay nagsabi pa daw po ng, "Papa, Mumu." At ito namang asawa ko na naalimpungatan na hindi niya inintindi nung una, gawa na rin nga ng pagod niya galing sa trabaho. Pero napansin nga niya na parang may nakita po siyang itim na bulto ng anino sa sulok ng pinto. Nang kanya nga pong pinunasan pa ng kumot yung mata niya, nawala na daw ito. Pero yung anak namin, yung mata daw niya ay tinatakpan niya ng kamay niya. Sabi ng papa niya, "Wala namang Mumu, anak. Yakap ka na lang kay papa." Pero patuloy pa rin daw po yung anak namin sa pagtuturo doon sa sulok ng bahay kahit nakatakip ang kanyang mga mata. Ilang beses niyang iginiit na naroroon pa rin yung Mumu. Sabi na lang ng kanyang ama, "O sige, baba na lang tayo muna anak
at sa sala na lang natin intayin si mama ha. So nung binuhat na raw ng asawa ko yung anak namin, laking gulat niya dahil yung anak din namin ay napatingin sa dahan-dahang bumubukas na pinto ng lumang aparador. Ang sabi ng asawa ko, hindi naman namin ini-expect na may ganoon pala daw ang aming anak. Wala rin sa isip niya na meron pong makikita o kaya mangyayaring ganun dahil bagong gising siya nung time na yun at hindi nga sila umakyat sa kwarto hanggang sa dumating ako ng 12 midnight. May time rin po kasi na pag nasa baba kami, napapansin namin sa taas na parang may naglalakad kahit kami lamang talaga ang nasa bahay. Yung sahig po kasi sa second floor ay yari sa kahoy, kaya maririnig mo talaga kung meron pong naglalakad doon. Ganun pa man, ang kabutihan po neto ay hindi po kami sinasaktan nung nilalang at wala din po siyang sinisirang gamit, pero ipinagdarasal na lamang namin kung sino man siya ay wag na lamang niya kaming gambalain, lalong-lalo na ang aming anak. Maraming salamat po Sir Red sa pagbabasa ng kwento namin. Sana po'y tumagal pa po ang inyong programa at lagi-lagi ko pong tatandaan ang pagkapit sa matigas. Patiktik na po ang Johnson at Parotya family. Tama si Johnson at Parotya family ng Cainta Rizal, tama ba? Salamat po sa inyo. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Thank you din sa pagbabahagi ng kwento dito si Joanna ng Cainta Rizal, and ilang beses na rin po natin nabanggit kung tutuusin, and for the sake lamang din ng ilan sa mga baguhan sa ating segment na ito kung bakit ba sinasabi nga susceptible ang mga kids o kaya itong mga children, sabi nga natin, are very more sensitive sa mga paranormal activities, mga spirits, mga katulad niyan, o kaya bakit often na nakakakita ang mga bata na mga ghost, 'di ba? Umpisa na rin natin, syempre nandiyan na rin talaga yung sinasabi nga natin na mayroon silang higher level of consciousness kaysa sa ating mga matatanda o kahit sa mga teenager. Kasi sabi nila, over time and as they age, itong consciousness na ito ay magko-contract. Kumbaga, unti-unti ay parang nalulose yung abilities nila o tong gifts na tinatawag nila dahil sa, ito na nga, syempre na-expose na siya sa society o kung ano-ano pa man mga pwede niyang danasin na mga trauma or kahit na ano man mga bahagi ng kanyang buhay. Kaya kumbaga makaka-affect ito dito nga sa kanyang higher level of consciousness. Ito po, we are dealing with the psychological side or aspect nitong sinasabi natin na ito. Kasi alam naman natin talaga kapag ganyan, lalong-lalo na kapag halimbawa tayo mga magulang at bigla-bigla parang napapansin natin na may kakaiba, may nadidinig daw yung mga anak natin, may nakikita yung mga anak natin, may nararamdaman yung mga anak natin na parang something or someone doon sa lugar ninyo. Una sa lahat bilang magulang, hindi ka dapat daw magpakita ng takot. Dapat ang gagawin mo ay tanungin mo palalo at hindi ka mag-worry dito sa mga sinasabing mga hindi natin nakikita ng mga batang ito. Kung tutusin, hindi din daw dapat tayo magpakita na tayo ay natatakot, bagkus ay tanungin din daw natin sila kung ano nga ba yung itsura nito, mga katulad niyan, or kaya parang yung kumbaga makirelate tayo dun sa bata. Makirelate daw po tayo sa mga tinatawag nilang, ano ba yun, yung mga imaginary friends. Diba? Unless, hindi naman po talaga sila sinasaktan. Unless, hindi naman din po nagpapagawa, nag-uutos itong mga entities na ito sa bata na gawin yung isang bagay na makakasama sa kanya. Isa rin kasi sa mga, kumaga, innate na power natin daw bilang human being, yung abilidad natin na mag-connect sa mga spiritual realm. And sabi nga din po nung ibang mga psychologists pagdating sa mga ganito, at kahit po yung ilan pa, natatandaan ko sa mga, sabi ko sa inyo yung sinalihan namin na Paranormal Society PH na, na group,
meron nag-tackle tungkol dito kasi parang Reddit yung dating niya na nagdi-discuss merong certain topic and then nababasa lamang din namin doon. Na sabi nila, believe it or not, yung mga bata daw po are good mediums. Dahil syempre, sa mga ganyang edad, pure na pure pa yung kanilang energy na parang alam mo yun nakaside ba sa mga angels kumbaga. Syempre hindi pa naman siya masyadong alam mo yun, na-expose kasi sa katotohanan at realidad ng mundo kaya may mga ganyan. Kaya yun, kaya kumbaga dahil dito, sila din yung pinagpaparamdaman. Sila din yung parabang pinagpapakitaan nitong mga ganitong klaseng mga negative spirits o kaya sabihin na lamang din natin mga positive na spirits din. Diba? Kayo, kung ano ba yung take din ninyo dito guys? At i-comment mo lang yan syempre dyan sa baba ng video ito para at least diba palitan lang tayo ng ideas at ng hindi lamang po yung sarili or yung nalalaman ko lang yung pwede ko pong i-share. Basta mababasa na lang yan ng ilan sa mga solid HTV positive listeners natin dyan. Alright? Last but not the least, ang kwento naman ni Cindy. Binahagi po niya sa pamamagitan ng ating Facebook at eto na ang kanyang kwento. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. So ito naman Sir Red ay nangyari po sa isang apartment na dati po naming nirentahan. So nagrenta po kasi kami dahil bumaha po noon dahil sa walang humpay na pag-uulan na dulot po ni habagat. Pero meron naman din po kaming tinitirhan talaga which is yung bahay ng mga in-laws ko. So nagkataon lang kasi na binaha sila kaya kailangan muna namin pansamantala na magrenta. So anong nangyari, ako lang yung naiwan na mag-isa doon sa apartment na iyon kasi nagpunta si Hubby sa birthday ng friend niya. 11:30 na nga din po iyon ng gabi at ako po'y naghihintay sa asawa ko sa sala. When I called him, ang sabi niya mga 2 hours siguro ay uuwi na rin daw po siya. So tumayo ako and then umiikot ako around the sala holding yung parang electric tennis racket na pamatay ng lamok. So when I reached the dining area, napansin ko talaga Sir Red na meron pong right foot sa tabi ko. Kaya nagulat ako kasi isang paa lang at walang nail polish. Kung tutuusin, comedy yung part na iyon Sir Red pero for real, as in totoo pong nangyari. Kaya please wag kang tatawa dahil horror ito Sir Red. Okay. So, tiningnan ko tuloy yung paa ko to make sure na hindi talaga iyon yung paa ko. Nung nakita ko na nga na nakasigurado ako na ito nga ay hindi ko talaga paa, doon ako kinilabutan. So dahil doon agad-agad ay nagtungo ulit ako sa living room para patayin yung TV at umakyat na ako. Hindi na rin po ako nakatulog noon kaya ang ginawa ko ay nag-GT muna ako sa aking phone. And then after 30 minutes siguro, akala ko'y dumating na si Hubby kasi parang may tao na sa baba. Alam niyo po yung dating na may gumagalaw sa first floor, yun bang parang naglalakad or dumating na tao? Ganun po yung naramdaman ko pero hindi ako bumaba. As in hinintay ko na lang talaga na umakyat yung asawa ko kasi natatakot ako na baka mamaya ay ito na naman yung paa na nakita ko doon sa dining. Mas lalo pong hindi kumalma at natahimik yung aking kalooban sapagkat makailang minuto pa ay hindi pa rin umaakyat ang aking asawa. Kaya tinawagan ko na po siya only to find out na andun pa rin po siya sa house ng friend niya. Hindi ko po ugali Sir Red na talagang magpauwi ng asawa at maging KJ sa lahat ng mga pinupuntahan niya lalo kung inuman sa kanyang kaibigan o kasama ang kanyang kaibigan. Pero right there and then matapos po itong nakakatakot na nangyari ay talagang pinilit ko siyang umuwi nung gabing iyon. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Maraming salamat sa kwentong ibinahagi mo dito si Cindy. Ayan tuloy, minulto ng paa.
Ayan, katulad po ni Cindy, pwede nyo rin pong ibahagi ang inyong kwento sa pamamagitan ng ating email, sindakstories2008@gmail.com, o kaya naman ibahagi na yan sa ating Facebook page. Once again, like and follow Hilakbot TV Pinoy Horror Stories. Visit nyo na rin po ang ating website, redfmph.weebly, spelled as WEEBLY.com, at na makita nyo yung mga direct link ng ating radio.org na radio.org na 24/7 live streaming, na parang counterpart po ito ng ating Hilakbot 24/7. Hanggang sa puntong ito, hindi pa po muna namin ibabalik yung ating Pinoy Horror Radio 24/7 na takutan din po yan. Hilakbot 24/7 style lang naman din yan, pero mapapakinggan sa radio.org.ph. Same din po sa ating FM online music station. Walang iba kundi ang Red FM Philippines. Pakinggan nyo na rin po dyan, guys, para nang sa ganon ay makarelate ka kapag ina-anunsyo natin ito. Okay? At syempre, ganun na rin sa lahat din po ng mga nais mag-VM. Kung tinatamad kang mag-type ng kwento, pwede naman pong voice message para nang sa ganon ay direkta at ma-feature natin, maikabit natin sa isang episode natin. And apart from that, once again, gusto ko naman, ako naman yung maging listener. Pero make sure naman po na malinis talaga, wala pong background noise. As much as possible, hindi nag-e-echo. Hindi naman na kailangan kasi ng mga microphone. Hindi naman po namin nire-require yun. Basta i-record mo sa cellphone mo na may audio recorder, kaya ng iyong memory card, at saka i-email mo kaagad sa amin. As in raw na recording. Pero make sure na talaga, sabi ko nga sa inyo, malinis yung audio na wala pong background noises para mas mananaig, kumbaga, ang inyong kwento, di ba? Maraming salamat po sa mga channel members. Mahal na mahal ko po kayo kahit sino man po kayo dyan na baguhan, lalong-lalo na yung mga career-join lamang po sa puntong ito, or yung mga talagang ang tagal na po nating kasama since day 1 na mailunsad natin ang ating channel memberships. At syempre, pa ganun din sa mga solid HTV positive listeners po natin at yung iba pang mga silent listeners na pwede ka naman mag-comment na huwag mo nang hayaan yung sarili mong tahimik na nakikinig dyan. Mga OFW, salamat po hanggang sa susunod nating kwentuhan. Ako pong muli si Red, hanggang sa next episode. Tuloy-tuloy lamang ang hawaan para wala ng galingan at lahat tayo ay solid HTV positive. Love you guys. May mga kwentong kababalaghan o mga karanasan kang kahilahilakbot na nagmumulto sa iyong memorya? Ibahagi na yan sa pamamagitan ng voice message o kaya i-type at i-send sa sindakstories2008@gmail.com. Maaari ring i-private message sa Hilakbot TV Facebook page. Ating pagkwentuhan ang inyong real paranormal experiences kasama si Red. Lunes at Biyernes, ito ang Subscribers Hilakbot Stories.